Sarah and the Forgotten Throne. Part 1. The Stranger. In Quezon City. Sa mataong kelye in Quezon City, kung saan nagsisip ang na jeepney at sumisiga, ang mga nagtitinda sa ilalim ng araw, isang teenager na babae na nagngangalang Sarah ang naglakat pawi gaya ng lagi niyang ginagawa. Naka-headphone, nakasukbit sa isang balikat ang school bag. Predictable ang mundo niya, pero ang may iba pang plano. Hapon na, isang kakaibang lalaki ang humakbang sa view. Sarah, please, pwede ba kitang makausap? Kilala ba kita? Hindi, ngunit kilala kita. Ikaw ang nawawalang prinsesa ngang Eldralore ang tunay na tagapagmana ng trono. At naparito, ako upang ibalik ka, upang iligtas ang ating kaharian. Napakurap si Sarah na tigilan. Prinsesa lang ba ang sinabi ng lalaking ito? Tama na TikTok para sa araw na ito, bye kuya. Mabilis siyang lumayo, ang bilis ng tibok ng puso. Ngunit isang bagay sa kanyang mata. Isang bagay tungkol sa paraan ng kanyang sinabi. Nadama na masyadong totoo. Mamayang gabing iyon, umuwi na si Sarah sa bahay nila. Ngunit nang makauwi siya, nakbago ang lahat. Sa sala, ang nanay niya na si Chantal, Tatay Joseph at Voltaire, nakaupo na. Anong ginagawa niya dito? Sarah, please sit down. May sasabihin kami sa'yo. Oras na, Ana. Oras na para malaman mo. At pagkatapos, sinabi nila sa kanya ang lahat. 17 taon na ang nakararaan. Dumating sa atin ang lalaking ito. Hawak niya ang pinakamagandang sanggol na babae na nakita natin. Ikaw, nakiusap siya sa amin na protektahan ka na palakihin kabilang sarili namin hanggang sa araw na bumalik siya. Dumating na ang panahon. Nalaman ni Reyna Lagaya ang propesya. Kung hindi tayo kikilos ngayon, siya ang unang mech-strike. So, hindi mo ako tunay na anak. Ikaw ay aming anak sa lahat ng bagay na mahalaga, ngunit ipinanganak ka para sa isang bagay na mas dakila. Isinilang ka para mamuno, para maibali ang Eldralore. Ang mundo ni Sarah nawasak sa isang sandali. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kailanman tulad ng tila. Sa malayo, sa kaharian ng Eldralore, sa kabilang ng tabing ng panahon isang bagyo na ang namumuo, ang nakabaluti na sundalong si Cassius ay nakatayo sa harap ng trono. Aking Reyna, nakatawid na si Voltaire sa kaharian. Hinahanap niya ang prinsesa. So, natupad na ang propesya, humanda sa digmaan. At kaya, ang unang apoy ng tadhana ay nailawan. Ngunit hindi alam ni Sarah kung gaano kapanganib ang kanyang nakaraan. Ay patuloy